De'Aaron Fox is back na talaga mga idol, pinag-iiwanan lang ang mga kalaban at tila mas bumilis pa ngayon. Ito na nga ang season debut game ni Fox para sa San Antonio Spurs laban sa New Orleans Pelicans matapos niyang magbalik mula sa hamstring injury na natamo pa noong nakaraang season. At grabe, sa unang laro pa lang ay agad niyang pinatunayan na hindi nawala ang bilis at shooting touch niya. Nagtala si Fox ng 24 points, 3 rebounds and 3 assists with +9 efficiency rating inside the court. Bukod kay Fox, hindi rin pwedeng baliwalain ang solid na performance ng kanyang mga kakampi na sila Victor Wembanyama na nagpakita ng dominance sa paint matapos makapagtala ng 18 points and 18 rebounds. Habang ang rookie guard na si Stephen Castle ay nagpakitang gilas din sa kanyang 14 points and 14 assists. Samantala, nasayang naman para sa New Orleans Pelicans ang matinding performance ni Trey Murphy matapos siyang magrehistro ng season high, 41 points, 9 rebounds and 5 of 11 shooting beyond the arc. Sa panalong ito, umangat na ang San Antonio Spurs with the record of 7-2 at kasalukuyang nasa ikalawang pwesto sa Western Conference standings. Kayo mga idol, anong masasabi nyo sa pagbabalik ni De'Aaron Fox? Samantala, nakahinga ng maluwag si Nico Harrison matapos ang panalo ng Dallas Mavericks laban sa Washington Wizards. Paano ba naman mga idol, kamakailan lang ay may mga ulat na lumabas na nanganganib umano ang trabaho ni Harrison bilang general manager ng Dallas dahil sa pangit na simula ng koponan. Sa record na 2 panalo at 7 talo, marami ang nagduda kung makakabawi pa ang Mavericks. Buti na lang at naipanalo nila ang laban kontra Wizards kanina. Hindi naging madali ang laro para sa Dallas pero nag-step up si Najee Marshall matapos makapagtala ng 30 points, 8 rebounds and 9 of 14 shooting from the field. Tumulong din si Cooper Flagg na nag-ambag ng 12 points, 7 rebounds and 6 assists. Gayunpaman, kahit nakuha ng Mavericks ang panalo, hindi pa rin ibig sabihin na ligtas na sila sa mga susunod na laban. Sunod kasi nilang makakaharap ang mga malalakas na koponan tulad ng Milwaukee Bucks, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers, Minnesota Timberwolves, and New York Knicks. Kaya't hindi pa rin ganap na ligtas ang posisyon ni Nico Harrison, lalo na't parehong may iniindang injury sina Kyrie Irving at Anthony Davis. Samantala, putol ang 5-game winning streak ng Lakers. Kahit halos mga role players lang ng Atlanta Hawks ang nakalaban nila, ay nagawa pa rin silang matambakan ng mga ito at talunin. Paano ba naman ang tindi ng depensa ng Atlanta sa Lakers? Isa pa, gumawa ang Hawks ng 37 assists on made 48 shots and just 11 turnovers. Sa ganda ng laro ng Hawks, 7 sa kanilang mga players ang nakagawa ng 10 puntos mahigit. Partida pa dahil wala sa lineup ng Hawks ang kanilang Big 3 na sina Jalen Johnson, Kristaps Porzingis at Trae Young. Para sa Lakers, bagamat naka-double-double si Luka na gumawa nga ng 22 points and 11 assists, ay meron naman itong 5 turnover. Isa pa, hindi maganda ang naging shooting ni Luka na dahil na rin siguro sa matinding depensa ng Atlanta. Meron lang siyang 7 out of 17 field goal and 4 out of 10 shooting beyond the arc. Malas nga rin kanina sila Rui Hachimura na meron lang 8 points, Jake LaRavia with 13 points and Marcus Smart with 5 points. Kaya naman bagsak sa number 4 seed ang Lakers with the record of 7 wins and 3 losses. Mukhang kailangan mag-regroup agad ang Lakers kung gusto nilang makabawi sa susunod na laban. Pero grabe rin ang ipinakitang composure ng Hawks kahit kulang ang lineup nila. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo?